Magandang umaga mga Master Lodi. So ngayong araw na to ay meron tayo re-repair na aircon, no? So ang gagawin natin ay i-repair natin yung outdoor na to kasi mahina yung fan. Double fan siya sa outdoor mga Master Lodi. 3 tonner to LG. So ayun, makikita nyo may hina yung nasa taas. So kasi ang karaniwan nito dalawang capacitor. So yung sa taas bukod yung capacitor nun. So ang capacitor nung sa taas ay natignan ko na to dati, 3 microfarad yun. So panghina, parang ano lang, parang ang ikot niya ganun lang. Kasi yung baba, kaya mabilis yun kasi nakarekta yun sa dual capacitor na nakarekta kay compressor. So bilog yun. Tapos yung isa nakabukod sa taas, yung isang pan na nakabukod na capacitor. So ganito lang yung capacitor na. Pero yung clip yun, hindi siya di-wire, hindi siya wire type, clip siya. So ngayon titingnan natin kung anong problema. Pero tetesterin muna natin siya para hindi masayang yung oras natin yung capacitor, no? So tara, reparin na natin. Okay, kita nyo dyan, nag-yellow na yan. Then ito yung pan nya. Ang hina. Ito yung sa baba, lakas, diba? Tapos ayun yung sa ano, gagawin muna natin, papatayin muna natin siya dun sa loob para ma-repair natin yung capacitor mo. So ito yung pinaka-control, yung capacitor niya nasa loob. Buksan mo lang ito. Diyan, makikita mo na lahat yan. So tara, patayin muna natin dun. Siyempre, papatayin nyo muna dyan. Off nyo muna sa breaker bago nyo patayin. So ang breaker natin is 50 ampere, no? So 3 tonner siya. Yan, hindi na gumagana. Tunaw na rin yung yellow kasi pinatay natin. So ngayon buksan na natin to. Ang sikip. In-house po, Cola HR. Thank you. Makikita nyo, ito yung capacitor. Sige sir, mahito yung muna sir. Di ba ko tapos? Salamat. Ito yung capacitor nya. So tatanggalin natin yan. Tapos ayun yung capacitor na isa. So dalawa, isa sila. So testerin muna natin to para makasiguro tayo na wala talagang supply, no? So hindi tayo pwedeng gumalaw agad. Kailangan check muna natin to supply. Baka mamaya may nagba-bypass na kuryente. So check muna natin to.
A few moments later. Yan. Ito yung kanina natin ginalaw. Ito yung original na capacitor niya. 3 microfarad. Tapos, ito yung i-replace natin. Ito yung papalit natin. So, ano na siya eh. Wala pa kasi tayong So, ngayon, naghanap lang tayo ng remedyo. Meron ako nakita dito. Kaya lang, hindi mo ma-identify kasi wala na yung microfarad niya. Burado na. Ngayon, ito yung kagandahan ng clamp natin. May dalawa ditong klaseng tester. Isang multi-tester, analog, sa isang digital na clamp. Pero pareha silang meron silang ang pinagkaiba lang nila, ito may capacitance, makukuha mo. Ito, matitester mo lang siya gamit tong ohms. Continuity. So ngayon, titignan natin kung anong problema nito kasi nga, nakita nyo kanina banghina ng pan. So, feeding capacitor or feeding fan motor. So, ito muna yung unahin natin kasi ito yung nagbibigay ng support kay kay fan capacitor, fan motor. So, 3UF siya. So, ito identify muna natin kung ano to. Ayan. So, syempre hindi naman natin siya ma-identify pag gamit tong multi-tester. Hindi natin malalaman kung ilang microfarad. So, ito gagamitin natin. Kasi ito ay merong capacitance. Ayan. Ito yung advantage ng merong capacitance. So, makikita mo na agad kung ilang microfarad to. So, tara, tingnan natin. Check natin agad sa capacitance. Ito yung dalawang terminal. Yan, angat mo nga to. Yan, pakita mo lang sa kanila. Yan, ganyan. Yan. So, ito yung dalawang test rod. So, sinelect na natin siya sa capacitance. Tingnan natin tong capacitor na to. Kasi burado na eh. .2 microfarad. Ibig sabihin 5 UF siya. Gamit na kasi siya eh. Kaya mababa na. So yun yung dahilan ng ang paghina ng fan motor natin. So nababawasan na yung UF niya, microfarad niya. So itong isa, ito yung pinaka-original niya, yung 3 tonner. So tignan natin kung may pagkakaiba to. 3 UF. Test rin natin to. $382. So parang imposible naman yun, no? 382 talaga eh. So ibig sabihin naglolo ko na siya, kaya pala banghina ng pan. Naglolo ko na siya, pero dapat 3 UF lang siya. Dapat kung bumaba man siya, dapat hindi siya pataas, pababa siya. So may problema na to, kaya mahina yung pan motor natin. So kaya pala yung ikot niya parang ano lang, nahangin lang siya. So tingnan mo naman natin tong multi-tester. Ito. Pagkakaiba nito. So te-tester muna natin yung isa. Then select natin dito. Sumalo. Tingnan natin kung babalik. Yun, bumalik siya, no? Ibig sabihin good siya. Yan, bumalik. So, ibig sabihin good siya. So itong isa naman, ito yung re-replace natin eh, yung 382. So bumabalik pa rin siya, no? So mapapansin nyo talagang parang buo siya. So maluloko ka dito kasi tingnan mo, bumabalik naman. So sa multi-tester mo, hindi mo malalaman. Ang alam mo dito, pag tinester mo, buo kasi bumabalik or okay naman yung palo niya. So pag tinester mo siya dito, lumalabas 382 ang microfarad niya. So hindi ko alam. Pero ito, pag tinester natin dito, sakto lang. So possible sira to.
no? So, ito yung re-replace natin. Testing natin. Ang pinagkaiba naman ito, wire type to, ito clip type. So, ang gagawin natin, i-splice na lang natin yon. Tapos, connect natin to. Tingnan natin kung may pagbabago yung pan motor. So, kanina nakita nyo, banghina. So, testingin natin kung capacitor ba. So, ito ay 4 microfarad, 3 microfarad. So, testing lang natin kung gagana yung capacitor. Kasi wala pa tayo nito eh. Original kasi ito eh. So, hindi tayo pwedeng bumili ng mga nabibili lang natin dyan. Kasi, once na nagginamit nyo yun, pwedeng pumutok yun. Yung mga nabibiling maliit na 3 microfarad. So, magkaiba sila. So, meron kasi ako nagawa nun, nagpalit ako ng capacitor. So, same lang sila ng 3UF. Pero mas mapayat. Anong nangyari? Lumobo. Parang nalusaw. Nalusaw yung loob. Tas pumutok. Hindi naman sumabog. Pumutok lang. Umalsa lang yung pinakaloob niya. Para kasing battery ito eh. So, tara testingin natin. Punta tayo dun sa taas. Tingnan natin. Baka mamaya may problema na rin yung tester ko eh. Baka mamaya nagloloko to eh. So, sinelect ko ulit sa capacitance. Tapos, kumuha na ako ng bagong capacitor. Try natin to testerin kung tama. Ito ay 30 ah. Ayan, 30 plus 3 dual. So, tingnan natin muna yung pan. Yung pan muna ang kukunin natin. .1 microfarad. So, tama siya. Dito sa isa. 29.12. So, ibig sabihin tama to. Walang problema sa tester natin. Dito may problema sa capacitor. So, yun yung pinaka-trouble na masasabi nyo na pag tinester mo sa multi, okay siya, no? Pero pagka nakuha mo siya sa capacitance, doon na siya nagkakaproblema. So, hindi mo siya ma-identify na sira talaga. Meron talagang ganong capacitor. Saka meron din gantong capacitor na akala mo bago. Walang lobo, walang kahit anong leak. Tas, pag tinester mo, okay naman. Pero pag kinuhanan mo ng capacitance talaga, ang baba na. Ibig sabihin, kahit itodo mo tong multi mo, okay yun. Kasi papalo siya talaga ng malakas, babalik. Pero yung pinaka, nito, capacitance nito, bumababa. Doon ka magtataka. Kaya importante talaga to. So, pwede rin kayo umorder sa akin ito. Nagbibenta ako ng ganito. So, ang brand niya ay XTL Tech. So, meron itong capacitance, hertz, continuity, tapos ohms, meron na rin yan, DC, saka volt, ampere. Saka ito, hindi ko alam to eh, NCB. So, tingnan nyo lang sa manual. So, napakaganda nito. Kung may o-order, PM nyo lang ako sa aking Facebook. Ross Air Conditioning Services. Facebook yan page ng ating Master Lodi. So, tara, check na natin yung yung 3-tonner na LG. Saka yung meron kasi dito nagpunta kahapon estudyante ng San Beda. So, sina-shoutout ko siya. Mamaya, kukunin ko pa yung pangalan kasi nakalimutan ko. Hindi ko na Pero kinuha niya yung number ko, then nag-aaral si San Beda. So, kung naririnig mo to, shoutout sa'yo. Then, mamaya, titingnan ko yung pangalan mo dun sa comment box. Nakalimutan ko kasi. So, pero shoutout sa'yo, natutuwa ako kasi nag-aaral ka ng air conditioning. Nag-aaral po siya ng mechanical engineer, syempre kasama rin yung mga more on mechanical siya. So, yun, natutuwa ako kasi ang laking bagay nun. Ang laking natutuwa ako kasi merong pumunta dito pa, nag-effort pa, no? So, yun, maraming salamat. So, kasi wala si paring JM nun eh. Sa susunod na punta mo, dala kang foods ha. Wala si paring JM nun. So, yun. Tara na. Tara na ba? Let's go. O, let's go.
Okay na, nakabit na natin. So, papaganahin na muna natin. Tingnan natin kung papalag. Tingnan natin yung daylight. Tingnan mo dun sa kaya. On po ah. Sige. Tingnan natin kung maanta. A few moments later. Yung ginawa natin na yun, hindi pa rin siya umubra mga master load. Ayan, makita mo, banghina pa rin, no? So, dapat talaga yung pinaka-original na capacitor na ilagay natin, no? So, kung meron kayong suggestion dyan, kung ano ba dapat ang gawin natin dito, kung palit na ba pan, or basehan muna natin sa capacitor, then comment nyo dyan sa baba para magkaroon din ako ng idea para rin na may repair natin ito maayos. Yun lang, maraming salamat, thank you and God bless. So comment lang kayo dyan mga master load dito. So yung pan nito ay okay naman mga master load, hindi siya matigas, malambot naman siya, tinesting namin kanina, no? So walang problema sa pan motor, pero try pa rin natin yung best natin kung magagawa natin to. So re-request ako na to ng bagong capacitor para makita natin kung talaga kung ano yung problema nito. Pero possible talaga capacitor. So baka request ako na rin ng pan motor pang stock ko or pang support lang mga master load dito. So yun lang, maraming salamat, thank you and God bless. Ingat kayo palagi.